Good morning. Early morning. Sa ano na tayo ngayon? June 5, 2026. I talk, I walk. Ayun. Ano kayong talakayin natin ngayon na topic? Ay, tingin natin. Tingin ko sa Senado pa rin tayo. Lalo lang gumulo kahapon yung pangyayari. Kasi pinilit talaga nilang magdaos ng ano. Pinilit nilang ang majority dati ni Alan Cayetano ay pinilit nilang kahapon na maglunsad ng committee hearings. Subcommittee actually ang tawag nila, the Blue Ribbon. Although, tinatawag ito ni Tito Soto na illegal na kanilang ibinahaos na ano dahil sabi nga, meron ng acting Senate President sa katauhan ni Senator Win Gatchalian. At meron na rin silang nahalal na bagong committee chairman ng Blue Ribbon. At yung pinapalagay nila na ang pagdaos nila Peter Cayetano, Pia Cayetano na siya ngayon tumatayo na ano ng Blue Ribbon chairman ay illegal ayon kay Tito Sen. Ayon kay Tito Sen, no? Illegal daw yun dahil nga unang-una hindi naman na sila yung mga constituted na mga committee chairpersons, officers ng Senate. So, kasi bakit nila pinagpilitan? Kabulastugan din actually patuturing mo dahil una yung 18 Marines na taga-bit-bit daw di umano ng mga mali-malitang mga kinulimbat na kapirahan nila, sabi nila sila Saldico at dinliver sa kung sino-sinong mga mambabatas hanggang doon sa Paway kay Marcos, sa bahay doon Marcos dinliver kay Romualdez yan sa Forbes Park at sa mga halos lahat ng mga nandun members ng majority na dati na ginawang minority, no? Erwin Tulfo dinideliveran din daw. My God. Pero kapag nataka, bakit si Loren Ligarda nawala sa listahan? Samantala si Loren Ligarda nung unang listahan ng mga 18 Marines nandoon. Pero ngayon dahil si Loren Ligarda na nasa poder na o nasa partido na nila Alan Peter Cayetano, aba, si Ginger po yan, aming alaga, nawala na bigla sa listahan. Focus talaga itong no, 18 Marines Kumbaga, ang purpose lang nila kahapon ay maisiwalat mga 18 Marines kung sino-sino yung mga dinideliveran nila. Hanggang kay Win Gatchalian, sinabi nila na dinideliveran din daw nila yan. Erwin Tulfo. Basta lahat ng lahat. Maliban siguro kay Ting Lacson, hindi nila binanggit ng pangalan, hindi mga ungas. I don't know. Hindi tayo pro Sara, hindi tayo pro Marcos, no? Wala tayong kinaani ibang no? Pero tayo, nag-obserba lang tayo ng ating honest observation sa mga pangyayari na gaganap. At naglalahad ng ating obserbasyon. At isa pa, bago natapos ang araw kahapon, naglabas ng press statement si Matibag ng NBI, no, Director, na ang mga membro ng 18 Marines na tinagurian nila ay tumanggap daw ng ng 5 million mula kay Tol Mike Defensor, no? Ilang pinapalagay nila, sabi ni Matibag. Nabasa natin yan kahapon sa Inquirer online. Yun. Hello. Good morning.
Ah, pero may paunang bayad daw muna na 700,000 kada isa. Hindi umano. Oh, kung totoo man yan o hindi, eh, ang publiko na lang ang makakapagsabi kasi kung bakit bago-bago script nila. No? Kumbaga, minamaximize nila yung ano nito, yung impact ba sa publiko ng kung pagsisinungaling man yan o hindi. Pero, yun ang nakakalungkot dahil kumbaga masyado nilang inaano din ang tinatawaran ba ang intelligence ng publiko. Eh, hindi naman siguro ganun kabupol sa mga publiko na porkit naglabas ka sa social media ng gano'n, mga akusasyon, sige na, so lulunukin na lang natin, no? Hindi naman siguro ganun. Kasi unang-una, ang titingnan dyan ng mga ng publiko ay, bakit ngayon si Loren Ligarda? Porque nasa kampo na ni Alan Peter Cayetano, nawala na yung kanyang pangalan doon sa dinideliveran di umano ng mga 18 Marines na ito. Hindi, ibig sabihin, parang ano sila, hide guns, no? Parang character assassination. And that is very bad. That's so bad. Kumbaga, manipulation yan eh. Manipulation yan ng persepsyon ng taong bayan. Kung siguro, para sa kanila, kung sino yung pinakamabilis magsinungaling, kung sino yung pinakamabilis maglungsad ng mga ganyan ng mga kahit na nga illegal na committee hearing or subcommittee hearing man yan, eh, wala na. Hindi na tayo sumusunod sa batas. Parang ganun, no? Wala na. At tayong kay personal na kay Alan Peter. Pero siguro si Alan Peter, tingnan din niya na ang kapangyarihan talaga ngayon ay wala naman na Duterte ngayon sa Malacanang eh. Yung katidigs nila nasa Dahig. Siguro yung power saka yung influensya nila hindi naman ganun kaano si Saray. Kasi nga sabi niya magpi-people power tree, sabi niya ni Cayetano. Pero that is ako Kasi looking back, mga 3 times na ata nagtawag ng people power dati si itong si Harry Roque, no? Dating spokesperson ni Duterte. Doon sa EDSA mismo. Nabidyohan pa ngayon, lima lang sila nakatayo doon, yung nagtatawag ng people power. Hindi man natin sabihin na katawa-tawa, pero matatawa ka talaga din. Bakit? Bakit? Kasi kung yun ang version nila ng people power, hindi yun. Saka hindi sila original na people power, no? Correction please. Hindi sila ang original na people power. Mga dilawan yan ang gumawa noon. Ay, nako. Hirap na lang talaga. So, tingnan natin. Dahil si Alan Peter, magtatawag din daw siya ng people power. No? Pero tingin ko wala naman. Nagtawag ka ng people power, yun talagang bumubuhos talaga yung tao. Hindi binayaran. Hindi hinakot. Yun ang kagaya noong 1986. Yun talaga, isa ako dun, no? Isa ako doon sa people power na yun. Sama pa ako noon sa Malacanang. Pati mga sulat noon ng mga personal na letter noon ni Ronald Reagan kay Marcos. May nadampot pa ako. Nagkalat doon sa grounds ng Malacanang. Kumuha pa ako noon ng barbed wire. Bilang remembrance. After a while, siguro mga after 3 months yata ng Cory Presidency. Tinapon ko na rin yung aking barbed wire. Disgustar din ako sa palakad noon. Wala rin naman kasi pagbabago eh. Mga mahirap pa rin.
mga kawatan pa rin. I don't know kung anong yung pagbabago ng bansa natin, no? That is why I am saying na I am not pro Marcos, I am not pro Duterte. Nasa katotohanan lang tayo. Kasi, ang katotohanan ng panawagan ng tunay na pagbabago, gaya ng Korea kayo noon yun man yun, yung battle cry nun eh, pagbabago. Para sa ano? Hirap para sa mahirap nga din eh. Hindi rin naman naging katotohanan eh. Ng putik, di ba? So, yun. Tayong mga mamamayan, maghunos dili tayo sa pagkakampi dahil maaaring ginagamit din lang tayo sa mga sarili nila mga ambisyon na maging ganito, maging ganyan. Hindi talaga, I don't know, parang ang real change ay napaka-unachievable para sa mga Pilipino. Pero mananatili tayong ganyan, nakatutok, kamasid, nag-iimbestiga, nagbabalita para sa bayan, at nagpapile ng mga balita. News files. Morning, I talk, I walk. Okay, nandito na naman tayo sa ating worker. So, I talk, I walk, saying, have a nice day, everyone. Thank you very much for listening.